Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid at lubos po ang aking kagalakan na makasama kayo sa ating patuloy na ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. At ang ating pong pinag-uusapan, walang iba kundi ang aklat ng Epeso o ang Book of Ephesians. Grabe! Napakabilis ng panahon, napakabilis at hindi natin napansin sa sobrang ganda ng lahat ng ating mga tinalakay, ng lahat ng ating mga pinag-aralan. We've come to the last lesson, to the last part ng ating pong pag-aaral. If you've noticed and if you've been faithfully following, we started with Ephesians chapter 1 and now we've reached the end. We are in chapter 6. Pinag-usapan po natin yan, I think, 2 lessons ago. Nagsimula tayo 2 lessons ago of Ephesians chapter 6. At ngayon po ay, sad to say, anumang magandang pag-aaral na ating ginagawa ay will come to an end para nang sa ganon makapagsimula tayo ng panibagong pag-aaral muli. Sana po napulot ninyo ang magagandang leksyon, magandang mga pag-aaral na aming pong ipinagkaloob sa inyo. And I hope na naging madaling paraan po para maunawaan ang ating pinag-aaralan, maging madaling paraan para nang sa ganon, ito pong mga magagandang leksyon mula po dun sa umpisa hanggang sa pagkakataong ito ay nakapulot po tayo ng mga praktikal, na mga mapupulot natin para nang sa ganon ay may apply natin sa ating mga buhay. At nawa po naging paraan ito para mapalapit tayong lahat sa ating Panginoong Diyos. At sa pag-aaral natin ngayon, isa-summarize natin yung lahat ng ating pinag-aralan mula po nung umpisa hanggang ngayon. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay Ephesians in the Heart. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong nakakasama namin dito sa pag-aaral na pinagkakalob sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Kamusta po kayo mga kaibigan ko at mga kapatid ko? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Kayo po'y pinagpapalat, iniingatan at ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. Ang inyo pong lingkod ay naging abala nitong mga nakaraan sapagkat marami po tayong mga ginagawang paglilingkod na mga hindi lamang po dito sa online maging sa mga face-to-face. At ito nga po mga darating pang mga araw, mga darating na linggo ay napaka-busy po ng inyong lingkod at sapagkat tayo po yung mga may gagawing pagbibisita at pangangaral sa iba't ibang mga lugar. Pakisama niyo po sa prayers ang inyong lingkod at kayo rin naman mga kaibigan, mga kapatid ko, I hope na you are doing well, kayo pinagpapala at amin po kayong isinasama sa aming mga panalangin, lalo na po sa mga nagpapadala ng mga prayer request nila. At gusto ko pong kunin na pagkakataong ito upang nang sa ganun, naiyahan kayong patuloy kung ito unang pagkakataon na nakakasama namin kayo. Paki-like, subscribe, pakihitang notification bell, paki-follow po ang ating page at ang ating YouTube account para nang sa ganun po ay ma-notify po kayo sa ating mga ginagawang pag-aaral. At hindi lamang po yun, ito ay magiging paraan rin naman upang nang sa ganun ay tayo pong lahat ay magsuportahan sa ating pong ginagawang online ministry. Gusto ko pong imbitahan din ang lahat ng mga suki o mga lagi nang sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Paki-share nyo naman po ang pag-aaral natin. I-click nyo yung share button dyan kung nanonood kayo sa social media platforms at paki-share ninyo sa mga kaibigan ninyo, mga mahal nyo sa buhay na iniisip po ninyo o na nakikita ninyo na ito ay makakatulong po sa kanila upang mapalapit sila sa ating Panginoong Diyos. At of course, I want to take this opportunity to say thank you. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta, sa lahat po ng mga nagsishare ng kanilang mga blessings, mga pagpapala, upang nang sa ganon ang ating pong gawain ay makapag
patuloy. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid. At hindi po mangyayari na makapagpatuloy po tayo nang hindi po dahil sa inyong mga panalangin at pag-share ng inyong mga resources. Doon po sa mga kapatid, mga kaibigan na aming nadadalaw sa aming pagdalaw sa mga iba't ibang mga churches, nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapabatid ng inyong pagsuporta sa inyong mga pananalangin na kayo'y nabibless sa mga testimonya po ninyo na nakikinabang kayong maigi sa aming pong ginagawang simpleng pag-aaral ng ating pong lesson o ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kagalakan po ang aming nararamdaman. And again, thank you very much. Maraming salamat po sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo nakapagpapatuloy at ating pong nagagawang makapaglingkod ng tuloy-tuloy. Salamat po. At marami pa po tayong gustong gawing mga improvements. Marami pa po tayong magandang mga iniisip na mga proyekto. But it's only possible by the grace of God. And again, maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid na ayaw mang magpa-mention. Pero ganun pa man, alam po ninyo kung sino kayo na sumusubaybay po sa pag-aaral natin ito. Maraming salamat. Pagpalain kayong patuloy ng ating Panginoong Diyos ng siksik, liglig, umaapaw at patuloy po nawa kayong gamitin niya sa pagpapalaganap ng gawain at sa pagsuporta sa mga ministry na atin pong mga ginagawa. And of course, sa ating pong pag-aaral ay gusto nating ibalik ang kalwalatian at ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos sapagkat it's only possible all because of the grace of God. So mga kapatid, di na po natin patatagalin ito. Magsisimula po tayo ng pag-aaral ng ating leksyon. Ngunit bago ang lahat, hingin po natin ang kapangyarihan at katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos para maunawaan natin ang pag-aaral na ito. Let's bow our heads. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob po ninyo sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita. Sa aming mga sarili, hindi po namin kaya. Sa aming mga sarili, kami mga mahihina. Ngunit salamat po sapagkat kayo'y nariyan at alam po namin hindi nyo kami papabayaan at tutulungan nyo po kaming maunawaan ang lahat ng aming mga pinag-aaralan. Tulungan nyo rin po kami, mahal na Diyos, na maisabuhay ang mga ito. Tulungan nyo po kami, Panginoon, sapagkat kami po'y mga mahihina. But Lord, help our unbelief, help us in our weaknesses, strengthen us, and give us the grace so we can continue to walk by faith and not by sight. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na inyong pinapanood, sinusubaybayan ang pag-aaral na ito. It's our great joy na patuloy pong makapaglingkod sa inyo. Patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na may tema o ating pong aklat ng Ephesians ang ating pinag-uusapan at pinag-aaralan at ating pong tinitingnan kung paanong bagamat tayo humaharap sa mga pagsubok ng buhay, paano pa rin tayong mananatiling nananampalataya at lumalakad sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At tulad po ng aking nabanggit, ito na po ang huli sa ating pong pag-aaral dito po sa aklat ng Efeso at magsisimula na naman tayo ng isang panibagong pag-aaral na I believe na tayong lahat ay makikinabang at lahat tayo ay mabibless. So patuloy niyo po kaming samahan, bagamat ito ang ending nitong pag-aaral na ito. Huwag po kayong mawawala, samahan niyo po kaming patuloy sa mga pag-aaral na ating ginagawa. Okay, so ang ating pong title, ang ating pinag-uusapan ay Ephesians in the Heart. Okay? So, ang ganda mga kapatid, kasi bakit po? Ang gustong ipabatid sa atin ng ating pag-aaral ngayon ay yung mga leksyon, yung mga bagay na ating nalaman, mga bagay na ating napag-aralan, mga bagay na ating natutunan mula sa ilang linggong pag-aaral natin ng aklat ng Ephesians ay nawa maisapuso ng bawat isa sa atin. Ano po? Kasi bakit? Walang kabuluhan kung ating pong nalaman yung mga facts, nalaman natin yung mga details, nalaman natin yung mga important mga trivias tungkol po dito sa pag-aaral na ito, pero hindi natin naisapuso o hindi naisabuhay ang mga bagay na ito. Yan po ang gustong ipabatid sa atin ng ating pag-aaral ngayon na maisapuso natin
ang mga leksyon, mai-apply natin na bagamat itong aklat na ito ay naisulat noong panahon nila, noong panahon ni Pablo na siya'y sumusulat sa mga Kristiyano, sa mga taga-Efeso. Ito ay meron ding yung mga prinsipyo, yung mga aral hanggang sa panahon natin ay maisa sa buhay natin. O hindi lamang maisa sa buhay, it is practical and applicable sa bawat isa sa atin. Ano po? Yan ang ini-establish natin. Kaya nga po dito sa 3 Points Ministries, lagi po nating sinasabi that we want to share with you a practical way of studying the Bible and seeing it in a perspective na yung ating pong mga pag-aaral dito ay applicable. Yung salita ng Diyos hanggang ngayon, yung mga prinsipyong nariyan ay applicable sa ating mga buhay. Kaya po ang title natin, Ephesians in the Heart. At sana po sa bawat linggo na dumaraan na tayo nag-aaral, na isa sa buhay natin, na isa sa puso natin, at nagiging parte siya ng ating buhay. Bagamat may mga pagsubok, bagamat may mga problema, nagpapatuloy tayo sa paglakad sa ating Panginoong Diyos. Amen? At ang ating pong key text, ang ganda. Ang key text natin is in Ephesians 2:8-10 at ang sabi po ay ganito, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." At ito pong text na ito, pinaliwanag natin ng husto noong mga nakaraan, I think lesson 2 or lesson 3. Ano po? So kung gusto niyo pong mas malaman pa, mas mapaliwanagan pa dito, balikan niyo lamang po, nandiyan lamang po yan sa aming mga video sa aming YouTube account. So again mga kapatid, ang gagawin po natin, as we conclude itong ating pag-aaral, babalikan natin yung mga important concepts. Mula doon sa lesson 1 until now, mula po doon sa Ephesians chapter 1 hanggang Ephesians chapter 6, and of course, yung ating pong gagawing pagtalakay, yung gagawin po nating pag-discuss, will not be as comprehensive ng katulad po ng ating ginawa doon sa mga nakaraan po natin. Kasi bakit po? Gagawin lamang natin dito, babalikan natin yung mga practical na mga leksyon at ano ang ine-emphasize ng aklat ng Ephesians na dapat nating maisapuso. At ulitin ko rin po, mga kaibigan ko at mga kapatid ko, hindi po namin sinasabi na itong paraan ng aming pagtalakay ay ito na yung kompleto, Ricardos, as in, wala na kayong hahanapin pang iba. Na ibig ko pong sabihin ay matatalakay namin lahat ng mga importanteng konsepto dito sa oras na ito dahil kulang ang ating oras. That's why we continue to invite you, continue to join us sa mga iba pa po nating mga programa at maging yung mga programa ng ating mga churches, mga pag-aaral sa ating mga iglesia. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi sa inyo, huwag ninyong gawing substitute itong ating ginagawang pag-aaral sa 3 points para nang sa ganun hindi na kayo magbasa na inyong lesson study. Naalala ko talaga may lumapit sa akin, ang sabi sa akin, "Pastor, dahil sa inyong lesson, hindi na po ako nagbabasa, nakikinig na lang po ako sa inyo." Hindi ko alam kung matutuwa ako, malulungkot ako Natutuwa ako na kayo'y sumusubaybay, pero mga kapatid, mga kaibigan, you need to taste and see that the Lord is good, and the only way to taste Him is kung kayo po mismo ay mag-aaral ng salita niya. Kaya po we invite you to continue reading, studying the Word of God, and of course, subaybayan rin natin yung iba pa nating mga pag-aaral na ginagawa po sa online. Para nang sa ganun ay makinabang at mabless po tayong patuloy at magkaroon tayo ng mas malawak na perspective, mas malawak na pagkaunawa ng salita ng ating Panginoong Diyos. So ang ulitin ko po, ang isi-share ko po sa inyo is based on my reflections, how after reading, after studying, I've come to these 3 points to summarize ito pong ating pag-aaral. At ang ating pong letter C, ang first letter C, na gusto ko pong i-share sa inyo ay yung walang iba, ang kumbaga ang pinakang sentro ng pag-aaral ng Ephesians. What Paul is trying to point out is to point them to no other than Christ. Okay po, yung first letter C natin is Christ. Ang gusto ni Pablo mula Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 3, 4, 5, and 6,
things are only possible because of Christ. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, kaya natin nai-enjoy yung ating buhay ngayon, kaya natin nararanasan itong mga bagay na meron tayo. And remember, when He was talking to the people, to the Christians in Ephesians, yung ilan sa kanila humaharap sa mga pagsubok ng buhay, yung ilan naman sa kanila ay lubusang pinagpapala. And Paul is reminding them, Paul is telling them that you need Christ. Ang solusyon sa ating problema, lalo na sa kasalanan, ay walang iba kundi si Kristo. At tayo naman, pag nakakalimot dahil tayo pinagpapala ng ating Panginoon, walang iba ang solusyon kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Bumalik tayo sa ating Panginoon Jesucristo. And that's why in Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi ganito, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Mapapansin po ninyo, sa umpisa pa lamang ng pagsusulat ni Pablo o ng sulat ni Pablo, sinasabi niya, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. Ang ganda mga kapatid. Yung mga blessings that we are experiencing in this life, it comes from the Lord. But lagi ko pong sinasabi, these blessings that we are receiving can also be used by the enemy para nang sa ganun tayo ilayo sa ating Panginoong Diyos. Natatandaan ninyo sa Matthew 4:4 at patuloy hanggang verse 10. Ang ginagawa ng kaaway, ang sabi niya sa ating Panginoong Jesucristo, ibibigay ko sa iyong lahat ito, sambahin mo lamang ako. And so it's also possible that He will be giving us all this enjoyment, pleasures, and blessings in life for us to forget God. Kaya ang sabi dito, nagustuhan ko, every spiritual blessings in the heavenly places. Ang pagpapalang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, while it is true that we are receiving earthly blessings, physical blessings, ang nais ng ating Panginoong Diyos na ating maranasan ay walang iba, kundi yung spiritual nourishment or spiritual blessings that comes from Jesus Christ. Kaya nga po, I've always said this in all our studies all throughout. Yes, God cares about our physical condition. God cares about our current condition. But God cares even more about our spirituality because He wants us to be saved. Kaya nga po, kung di ako nagkakabali, it was Ty Gibson na nabasa ko, narinig ko, na ang sabi niya, na ang Diyos, God, is not just concerned about us having a comfortable life here on earth, but He's concerned that we all will be saved. And for us to be saved, kung kailangan ng ating Panginoong padaanin tayo sa mga daan na kung saan tayo'y matututong magtiwala sa Kanya at tayo'y mga ligtas, pahihintulutan ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po yung lagi nating sinasabi, pinagpala ka nga ng todo dito sa lupang ito, pero nakalimot naman sa ating Panginoong Diyos, at the end of the day, it's a waste of time. Pero kung tayo man ay may mga pagsubok sa buhay, pero tayo patuloy na nakatuon ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesucristo, ano po, mga kapatid, we have nothing to fear because Christ is with us. Amen? Kaya lang, mga kapatid, ang nagiging problem natin sa buhay natin ngayon, yung success ng buhay ay minimeasure na based on earthly blessings. Meron pang ilan na mga pangangaral na aking naririnig na para bang ang signal, ang senyales ng todong ikaw ay nasa Panginoon is when you are blessed physically, earthly. Ano po? Pero nakita natin sa ating pag-aaral at sa buong Biblia, it's not always like that. Kasi bakit? May mga mananampalataya that they were martyred. Sila'y namatay. Sila'y dumaan sa mga pagsubok. Sila'y nagkasakit. Pero ano po nangyari? Their assurance is in Christ. Yes, don't get me wrong, mga kapatid. God cares about our earthly, our current condition, but much more, He cares for all of us to be saved. Ang dahil sa ating Panginoong Diyos, tayo mga ligtas.
Kaya po yung lesson natin, ine-emphasize at ibinabalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung lagi nating sinasabi, the success in this life ay mini-measure na based on your career, based on the cash, the credit cards, the condominiums, the cars that you can have in this life. And of course, there's nothing wrong with having all of that. Don't get me wrong, mga kapatid, walang mali na magkaroon kayo ng mga bagay na ganyan. But at the end of the day, if you miss Christ, then it's a waste. Kasi bakit po? At the end of the day, that will not save you. Hindi ka ililigtas ng iyong kayamanan, hindi tayo ililigtas ng mga bagay na meron tayo sa sanlibutan ito. Ang makapagliligtas sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga blessings that we are receiving in this life, it is given to us so that we can be a blessing to the people around us. Kaya nga po, yung lesson natin, ine-emphasize na tayo receivers of God's grace, and so we are also to impart that grace to the people around us. But the lesson is emphasizing Christ. All throughout, pansinin po ninyo yan, mula Ephesians chapter 1 hanggang chapter 6, talagang ipinupunto sa ating Panginoon Jesucristo, maging yung pag-aaral natin ng mga nakaraang linggo, for us to be able to withstand the wiles or the darts of the enemy, the fiery darts of the enemy, we need to put on Christ. At ang sabi pa dito, for by grace, Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, sa buong aklat, binabalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Binabalik tayo upang nang sa ganun maalaman at maalala natin na ang ating tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? At alam niyo, ang ganda nito, yung ito pong sa ating habang tayo'y ibinabalik sa ating Panginoong Jesucristo, ito po mga kapatid, binabago ang ating mga buhay. Nasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, pagpapansin ninyo doon sa Ephesians chapter 2 at maging pagdating sa Ephesians chapter 5 hanggang 10, we are asked to walk just like Jesus Christ, to walk in love. Pag-aaralan natin yan, mas i-discuss pa natin yan later on. Pero ang pinapaalala sa atin ito, it's because of Christ. You have been saved because of His grace. And that grace will empower us to obey His commands. Makasunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga po yung lagi nating sinasabi, posible na tayo'y sumunod, pero walang Kristo. Makakasunod tayo eh. Alam mo yung pipilitin natin na let's say, tuwing Sabat, tuwing may mga taong nakatingin, we appear to be obedient. We can fake it. Pero walang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. But it's impossible to have Christ and not follow His will. Kaya nga pong sabi dito ni Martin R.P., after such a strong statement of human inability to help oneself, it is remarkable to come to verse 10, which praises the place of good works. But these are not the works of verse 9, rather they are the necessary consequence and outcome of the reader's new life in Christ. It is also Christ who gives us the strength, who gives us the commitment, the power, para nang sa ganun tayo po ay makasunod sa Kanyang kalooban dahil naranasan natin ang Kanyang pag-ibig. Mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay nababago. Tayo'y nakakasunod. But again, it begins with Christ. It begins with our Lord and Savior, Jesus Christ. Alam nyo, nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon po ko ng review of 28 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Sabi po mga missionaries. At nakakatuwa yung naging reaction ng isang missionary namin. At ang sabi niya, pwede pala na yung fundamental beliefs mapag-aralan na hindi siya parang listahan ng dapat gawin at hindi dapat gawin lang, kundi lahat ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo.
Pwede po, kasi bakit po? Sometimes it's based on how it is presented. Ano po kasi, naniniwala po ako, as I try to go through all of these statements, it's all centered in Christ. Nakasentro sa ating Panginoon Kristo, at ang buong Biblia, it is centered in Christ. Pinapaalala at pinapakita sa atin na tayo ay dapat lumapit sa ating Panginoong Diyos at dapat sa ating buhay ang maging sentro walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, of course, we cannot judge, hindi natin nalalaman ang puso ng bawat isa, pero alam ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda po siguro na ating gawin, ipanalangin natin, lumapit tayo as we sleep, sa kinagabihan, sa pagising natin sa umaga, o sa araw-araw, ipanalangin natin, Lord, please reveal my heart. Please reveal the motives. Please let me know, Lord, if you are at the center of my heart. Kayo ba ang nangunguna? Kayo ba ang nagahari sa aking puso o hindi po kayo? Ano po? Kasi, mga kaibigan, mga kapatid, this is the point of Ephesians. We are asked to go back to Christ. Because it is also Christ who will empower us to obey. It's Christ, it's God who will give us the will, the power. Well, of course, yung will natin, it's weak. Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, sa Philippians, sabi niya, it is God who works in us to will and to do. Mahina, but we have that will to decide. And we ask the Lord, Lord, please empower my will na makasunod po ako sa inyo. Magawa ko po ang inyong kalooban, maging sentro kayo ng aking buhay. At tulad po na aking sinabi, maraming mga bagay sa paligid natin na madidistract tayo. Naguguluhin ang ating focus. Naranasan nyo na ba yung mawala kayo sa focus? Naranasan nyo na ba yung nag-uusap kayo? Meron kang kinikwento. Tapos biglang magsa-sidetrack yung iyong kausap. Sasabihin niya, teka lang, may ano lang ganito. Tapos biglang nawala ka na sa ikikwento mo. Tapos sasabihin mo, nasaan na nga ba ako sa kinikwento ko? Na-experience nyo ba yan? Ako na-experience ko yan madalas. Alam mo yun, yung focus yung mind mo, tapos biglang may interrupt dahil may importanteng kailangan sabihin, tapos biglang, nasaan na nga ba ako sa kwento ko? Di ba? Ganon din ang kaaway mga kaibigan, mga kapatid. Gumagawa siya ng paraan to interrupt. Madistract tayo para nang sa ganon ay mawala ang focus natin sa ating Panginoong Jesucristo. Maging sa daan, di ba? Sa daan, sa habang nagdadrive, pwede kang madistract ng mga bagay na nakikita mo sa paligid and that can lead to accidents. And especially when it comes to online, sa digital platforms. Ito ngayon, di ba? Nag-aaral tayo, nanonood kayo ng pag-aaral natin dito sa television o sa social media. Ano po mangyayari dyan? Pwedeng may mga lalabas dyan na notifications, may mga lalabas na mga note at kung ano-ano para nang sa ganun ay mawala tayo sa ating focus sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And so, again mga kaibigan, mga kapatid, we need to focus. We are reminded to go back to our Lord and Savior Jesus Christ na siyang maghari ng ating mga puso at siyang manguna sa ating mga buhay at He's the head of the church. Iyan din ang sinasabi dito sa buong libro ng Ephesians. He's the head of the church. And so siya dapat ang leader, siya ang nangunguna, siya ang nagsasabi sa atin. Kaya nga po ang tanong mga kaibigan, mga kapatid, are we sure na yung ating mga buhay nakasentro sa ating Panginoon Jesucristo? And if not, let's pray to the Lord. Let's ask Him now to help us, to empower us, to reveal our hearts. Baka nga tayo'y aktibong naglilingkod pero ang motive ng ating puso ay kakaiba. Dapat po yung pag si Kristong nasa ating mga puso, ginagawa natin ang mga bagay-bagay out of love. Out of our experience of His grace and love. At alam niyo, pinag-uusapan namin, alam niyo yung grace, yung illustration kung madalas na ginagamit dyan ay yung one time nagdadrive po ako sa Maynila, may pupuntahan po kami. After so many years of being away in Manila, nagdrive po kami sa Manila. At ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid, habang nagmamaneho, ay hindi ko napansin na, alam niyo yung nandito ako sa gitnang lane, 3 lane po yung nasa gitna akong lane,
At pagkatapos merong pakaliwa. At ang nangyari, mga kapatid, dapat pala yung sa lane ko, dediretso ang ginawa ko, kinaliwa ko. Pagkakaliwa ko, merong kagad enforcer na nandun na ako ay pinara. At ang sabi, sir, violation po ang inyong ginawa dahil po kayo ay nandun sa lane na dapat kayo dediretso. At ang ginawa ko, hindi ko po talaga alam. At hindi po ako nakadrive doon sa lugar na yon. At ang sabi ko, sir, pasensya na po kayo. At hindi ko po alam. At ako po ay nagkamali kung ganun man po yung batas. Tapos inabot ko po yung license ko. At sabi ko, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Ngayon lang po ulit ako. Tapos nakita niya yung mga anak ko. Saan po ba kayo pupunta? Sabi ko, ay anisi po yung mga anak ko. Iniikot ko lang po dito sa Manila. Gusto ko pong ipakita itong lugar na ito. Gusto po kaming puntahan na yung mga bata ay para makapaglaro. Ganyan. At alam niyo, sabi niya sa akin bigla, sige. Okay na sir, next time, huwag nyo na lang pong ulitin. Mag-ingat po kayo sa daan. At sabi ko, sir, maraming salamat po. And that's a picture of grace. Kasi bakit? I don't deserve. Kasi I committed a violation. Ano po? I committed a violation. Pero ang ginawa ng pulis o ng enforcer, pinalaya ako. Ako'y pinaalis at ako'y sinabihan na, sige, pinapatawad na kita. I don't deserve that. I deserve to be punished. And yet, I was given the chance to let go. I was forgiven. Pero tandaan nyo mga kapatid, that picture of grace is not complete. Kasi bakit po? Pagdating sa ating spiritualidad, yes, we deserve to be punished. At ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, pinatawad tayo, pero para nang sa ganun tayo mapatawad, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, inako niya yung kaparusahan na para ay sa atin, and that's why He needed to die on the cross for us. That's why it's not cheap grace. Hindi ito grace na parang kung ano mo yun, yung mumurahin. Kailangan mamatay ni Kristo. Para nang sa ganon, tayo ay mangaligtas. O di ba yung enforcer, hindi naman niya sasabihin na, o sir, sige, ano na po kayo, alis na po kayo, pinapatawad ko na po kayo, yung violation nyo po, aakuin ko na lang po. Ako na lang po ang magbabayad, ako na lang po, yung sarili ko na lang pong lisensya. Hindi naman ganun ang nangyayari. Although that is a picture of grace that we do not deserve, to be forgiven, we deserve to be punished, nandoon. Pero to complete the picture, Christ died for us. Kaya nga po, binabalik tayo ni Pablo sa pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kamusta mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta po yung ating relasyon sa Kanya? Can we hear the still small voice of God talking to us? Leading us, telling us what we should do. So number 1, we are pointed back to Christ in the book of Ephesians. Number 2, all throughout the book of Ephesians, we've emphasized the horizontal atonement. Yes, we are saved through grace sa ating Panginoong Jesucristo by faith. At ang nangyayari po itong pagliligtas nito, ay nagre-resulta rin sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. And that's why I put here the second point is church. We are reminded that as a church, we are called from darkness to marvelous light. And when we talk about the church, it's not the building, it's the people. Tayo ay inilalagay ng ating Panginoong Diyos sa grupo o sa church upang sa ganun tayo magmahalan at magtulungan. At ang sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, tinanggal na ng ating Panginoong Diyos yung division between Gentiles and Jews. Because bakit po? And then when we go to Ephesians chapter 3, mababasa po ninyo na yung mystery is in explaining na ang kaligtasan hindi lamang para sa Hudyo, kundi para sa lahat. At alam nyo, ito po ay malinaw maging sa lumang tipan. Kasi po ang pagkatawag ng Israel ay para sa misyon, ipalaganap ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, upang nang sa ganun ang mga tao ay makakilala sa Kanya. Kaya tingnan nyo, sabi dito sa Ephesians 2:12-13, remember that you were at the same time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world.
But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. So dito mga kaibigan, mga batid, sinasabi sa atin na yung mga hintil ay merong kaligtasan. At yung kaligtasang naranasan ng Hudyo ay ganun din ang kaligtasang mayroon. Ang pag-asang meron ng mga Hudyo ay yun din ang pag-asang mayroon ng mga hintil. Kaya nga po sabi ni William Barclay, into Paul's life had come the revelation of the great secret of God. The secret was that the love and mercy and grace of God were meant not for the Jews alone, but for all mankind. In the ancient world, the barriers were complete. No one had ever dreamed that God's privileges were for all people. Kaya nga po, kahit yung mga Israel, ang thinking nila sa kanila lang. So, ang sinasabi ni Pablo ngayon, no, it's for everyone. At ito yung binubuo ng church. It's the Jews and the Gentiles, white or brown or black, yellow, whatever color. Ano po, nagsasama-sama dahil naranasan nating lahat ang pagliligtas at ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Sabi pa dito sa verse 3, chapter 3, verse 6, the mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Okay, mga kabin, mga kapatid? So yung church po, yung community na binubuo ng ating Panginoong Diyos, walang iba kundi pantay-pantay. Slaves or free, Jews or Gentiles, we all have access to the Father. And emphasize ko po yan ng mga nakaraan nating lesson. Na yung ating pong access sa ating Panginoong Diyos, pantay-pantay. Ngayon, pagdating naman sa iba't ibang function sa church, di ba? May pastor, may elder, may diakono, merong mga members ng church. Ibig sabihin ba, mas mataas at yung prayer ng pastor ay mas pinapakinggan kaysa sa prayer ng mga local members? Hindi po. Iba-iba lamang ang function. May function na sa pastor is to train, to preach the word, at yung members din, yung mga elders and deacons, iba-iba yung function. But when we pray, we all have access to the Father. Okay? Pantay-pantay, mga kaibigan, mapatid, ang tingin sa atin ng ating Panginoong Diyos, we are all special in the eyes of God. And that's why, dahil minamahal tayo ng ating Panginoong Diyos, dahil pantay-pantay ang ating, ang bawat isa, ang panawagan sa atin pagdating sa chapter 4 is to be united. Kaya basahin natin ito ang sabi, while unity is a theological certainty, it requires our hard work. So we should always be endeavoring to keep the unity of the Spirit. One way each of us may do so is by being an active part of the body of Christ. Every member is a gifted part of the body and should contribute to the health of it. All should benefit by the works of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang ganda. Isa-isahin natin, It requires hard work kasi bakit? Iba-iba yung upbringing natin. Iba-iba yung kultura natin. Iba-iba yung mga pananaw natin. Iba-iba yung ugali natin. Ano po? At minsan, di ba, yung tingin natin sa sarili natin, depende sa kulay. Parang ang dating, mas mataas ka pag gantong kulay mo, pag gantong kulay mo. May mga ganun, mga nangyayari, mga kaibigan, mga kapatid. That's why ang sabi dito, while unity is theological certainty, it requires our hard work. Kailangan talaga nating pagsumikapan. At babalik tayo doon sa first point natin, we need Christ. Sapagat siya ang tutulong sa atin upang nang sa ganon, magawa po nating magkaisa. Kaya nga, maging sa mga disipulo, iba-iba nga sila Pero sabi ng ating Panginoong Diyos sa John 17, that they may be one. Okay? At pag nagkaisa, the whole world will know that you sent me because they are one. Okay? So, that's why we need to pray all the time. We need to ask for humility. We need to ask for guidance from the Holy Spirit para nang sa ganun matuto po tayo. Na bagamat may mga differences, may mga barriers, cultural barriers, we will be united in Christ. Amen? Okay, hindi lang yun. Ang isa pang paraan para tayong magkaisa, maging aktibong parte
ng katawan ng Diyos. Kung ang ating function, 'di ba yung lagi sinasabi ni Pablo, yung sa Korinto malinaw na malinaw 'yan eh. Yung mga mata, yung tenga, hindi lahat ay tenga, hindi lahat ay mata, hindi lahat ay bibig, hindi lahat ay kamay, hindi lahat ang paa. Ngunit in order for all of this to function well, everyone needs to work well, to function well. Ang nagiging problem lang pag minsan mga kaibigan, mga kapatid, na-emphasize so much yung isang gift. Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon ng inggitan. Nagkakaroon ng pag-aaway-away. Hindi na-appreciate yung lahat ng mga gifts the way it should be. That's why merong mga desires na para bang dapat yun ang gagawin ko rin. Although hindi yun yung main giftedness ng tao, gusto niya ganun. At minsan na nangyayari po, na ipopromote din na para bang dapat lahat ay bibig. Ako sasabihin ko sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, I've been very vocal about this. Kung hindi dahil sa akin pong asawa, sa biyaya ng Panginoon na pinagkalooban yung aking asawa po ng skills, how to do this, itong mga ginagawa natin ito, hindi po mangyayari na patuloy nating magagawa ito. Pati yan, yung mga design dyan sa likod, lahat, si Mrs. lahat yan. At ganun din sa church. We need to appreciate each of the members of the church. Yung mga behind the scenes, yung mga naglilinis dyan, yung mga functions, yung mga elders natin, deacons natin, mga department leaders, yung mga members natin, yung mga nag-work behind the scenes, hindi mangyayari ang lahat ng yan kung hindi dahil sa mga behind the scenes na gumagawa at kumikilos, yung mga nag-ooperate ng technical, ng sound system natin, nagbe-make sure, ako, alam nyo, mga kapatid, alam ko yung pakiramdam niya nung ako'y pastor sa Ayas. Doon ako nakaupo sa sound system to assist and to help yung mga kasama natin doon. At ang nangyayari, basta may konting mali lang, ganito ang reaksyon ng mga miyembro. Halimbawa, nakaharap sila. Biglang nagkaroon lang ng konting problema. Alam nyo, o kaya kahit sa PowerPoint, nagkaroon ng problema. Alam nyo ang gagawin ng mga members, ganyan. Tingin kagad kung nasaan yung media center. Tingin kagad kung nasaan yung nag-ooperate. At minsan may lalapit pa na, galit pa. And so we need to appreciate everyone. I-appreciate natin yung mga kasama natin na hindi natin magagawa ito kung hindi tayo magtutulong-tulong at magsasama-sama. And that's why, mga kaibigan, mga kapatid, we appreciate so much yung mga nagpe-pray. We appreciate so much yung mga nagsusupport po sa ating mga ministry. At alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po namin ma-imagine na sa online ministries natin ito, magtatagal tayo ng ganito, at hindi lamang yun, yung mga face-to-face ministries natin, yung mga evangelistic campaigns, mga trainings natin ginagawa, hindi mangyayari yan kung wala yung mga kapatid na nagmamahal sa gawain natin, Panginoong Diyos, that they are always willing to support the ministry. And for that, we want to appreciate you and we want to say, thank you. Ganun po dapat sa church. And of course, mga kaibigan, mga kapatid, this is our commitment in Christ. Although we do not function, we do not work, we do not serve because of appreciation. But as a church, I believe it's right for us to appreciate each other. But at the end of the day, if appreciation will not be given, let's still continue to give our very best because we are not working for human beings, but we are working for the Lord. We are serving each other, but ultimately, this is our service to God. And so, kung ano po yung mga kaloob na meron tayo, gamitin natin sa Panginoon. Kung magaling kayong ngumiti, o di ba? Gamitin ninyo yan. Kung magaling magluto, magaling kayong umawit, magaling kayong magsalita, magaling kayo sa sound system, magaling kayo sa mga projection, magaling kayo sa mga pagdidesign at marami pang iba. Let's all use that. Let's be united. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko, for the glory of God. And again, it's not easy. It's gonna require hard work, but by the grace of God, through Christ's empowerment, magagawa. Amen? Kaya patuloy natin isuko ating mga sarili sa Panginoon para nang sa ganun matututunan natin maging mapagkumbaba at mapagmahal. So ito po sa akin pong pag-aaral, this is one of the overall themes ng aklat ng Ephesians. To return, to
to Christ, to go back to Christ, to remember that we are part of the church. We need to be united. Jesus saved us, brought us to the church. We should love one another, treat everyone equally, and mag-function to the best that we can based on the giftedness that He has given us. So number 1, Christ. Number 2, church. And now, punta po tayo mga kaibigan, mga kapatid, do sa last point natin, which is ang linagay ko po is commitment. Kung babalikan niyo po sa verse 5, o sa chapter 5, ang sabi po dito, therefore, be imitators of God as beloved children. Walk in love, as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Ang ating commitment, mga kaibigan, mga kapatid, is to always go back to Jesus Christ. And the commitment of Christ, or the commitment of God, is to continue to empower us, to help us, and by God's grace, makalakad tayo ng katulad sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi doon, walk in love as Christ loved us. Bakit po? First, Christ's love is selfless. It is agape love. A love that is based on principle, not on emotion. Second, Christ's love is sacrificial. Christ is the supreme example of sacrifice. Third, Christ's love is reconciling. Christ reconciled all broken relationships and brought complete unity. Yung pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo, hindi natin maihahalin tulad. Kasi bakit po yung pag-ibig natin nakabase sa emosyon? Pag tayo ay nasaktan, di ba? Pag tayo ay hindi napagbigyan, sumasama yung loob natin, at pag minsan ang nangyayari, maging ang desisyon natin sa paglilingkod apektado. Pero dapat daw po hindi ganun. Kasi bakit ang pagmamahal ni Kristo, selfless. And so, by God's grace, this should be our commitment to love as Christ did. To love as Christ loved us. But this can only happen kung lagi tayong babalik sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pag-ibig ni Kristo ay reconciling. And so that's why we are asked to walk in love, to walk in light, to walk in learning. Napag-aralan natin yung mga points na yan, ng mga nakaraan nating pag-aaral. Our commitment is to always look at our Lord and Savior Jesus Christ to help us and to empower us so we can walk by faith. Kailangan mga kapatid, mga kaibigan, ipapanalangin natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko po kaya. Kasi bakit po? Ang madalas sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, gusto nating gumanti. Hindi lang gusto nating gumanti, ayaw nating malamangan. Gusto natin tayo ay laging nangunguna. Yung human nature natin, gusto natin tayo ay namumuna. Mas madali tayong humanap ng mali kaysa sa humanap ng tama. Di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, kita kagad natin yung mali, pero yung mga tamang ginawa, hindi na natin napapansin. Yun ang nature natin. And that's why it should be our commitment to grow in love sa ating Panginoong Jesucristo. And as we grow in love in Christ, He will empower us so we can walk in love. Makakalakad tayo at magagawa nating sundin ang Kanyang mga kalooban, ang Kanyang mga kagustuhan. Hindi lang yun. Pinag-aralan natin sa Ephesians chapter 6, di ba? Yung sabi dito, yung be strong in the Lord. Ephesians 6:10-11. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Tingnan nyo, talagang nakasentro kay Kristo. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. And so, our commitment should be to stand firm, to be strong in the Lord. And again, we cannot do it on our own. We need Jesus. We need Christ. And Christ is committed to us. God is faithful to us. Kaya ang sabi dun sa ating pag-aaral, standing firm, holding one's ground at the strategic moment was the great challenge of ancient battle. In the close combat that would ensue, each side would seek momentum for the push. Yung sinasabing stand, mas maliliwanagan po kayo kung babalikan nyo yung mga previous studies natin. Ang commitment natin, manatiling nakatayo. Manatiling nakatayo sa ating Panginoong Hesukristo.
Kasi bakit po? Mahihina tayo eh. That's why we need to put on the armor of God. We need to put on Christ. Something outside of us, hindi natin kaya on our own. We need to put on Christ. Put on the whole armor of God. And this should be our commitment. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pagtatapos na ating pag-aaral na ito, are you making that commitment? Na isuko ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Pahintulutan ng ating Panginoong Diyos na igabayan tayo at palakasin tayo so we can walk in love. We can stand against the schemes of the evil because we cannot do this on our own. Kailangan po nating patuloy na i-commit ang ating mga sarili sa ating Panginoong Jesucristo. At yung panawagang itong ginagawa ni Pablo sa mga taga-Epeso, mga Kristiyano sa Epeso, nung kanyang isinulat ito, I believe it's the same calling para sa bautismo sa atin. To be committed to Christ. Maging committed tayo sa ating Panginoon Jesucristo na nagmamahal sa atin ng lubusan. Again, mga kaibigan, mga kapatid, ang ating lesson, Ephesians in the heart. At nawa po, ito pong 3 points na aking pong ibinagi sa inyo. Maging hindi lamang ngayon, kundi maisa puso natin yung leksyon dito sa Ephesians reminding us of Christ. Siya dapat ang sentro ng ating buhay. Reminding us of the church na dapat mahalin natin ang bawat isa bagamat may mga differences. Let's forgive one another, love one another. And number 3, let's be committed. Yung commitment natin na tayo'y manatiling lagi sa ating Panginoon Jesucristo, may pagsubok man o may biyaya man. May blessings or mayroong problema, may pagsubok, tayo man ay malungkot o masaya, manatili tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa po'y na-bless kayo sa ating buong pag-aaral na ito at patuloy po nawa nating isuko ang ating mga buhay sa Kanya. Tayo pong lahat ay yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob sa amin upang muling sariwain ang ilan sa mga leksyon na ipinaparating po ninyo sa amin sa pamagitan ng aklat ng Epeso. Salamat, Panginoon, that we are reminded na kami patuloy na tumingin sa inyo sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan kami, Panginoon, na ang aming mga buhay ay maisentro sa inyo. At tulungan kami, Panginoon, na sa aming paglago, sa aming pagkaunawa at pagkakilala sa inyo, magawa po naming mahalin ang mga tao sa aming mga paligid. Magawa po naming mahalin at tratuhin ang aming kapwa, lalo na po sa church, na kami po'y pantay-pantay sa inyong harapan. Tulungan kami, Panginoon, to be committed to you sa panahon ng pagsubok at kasiyahan, sa panahon ng problema at sa panahon ng kami po'y nagsasaya, sa panahon na kami malungkot, sa panahon kami ay may kagalakan. Lord, help us na lagi lamang pong maging committed sa inyo at huwag pong makalimot sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nakasama namin sa pag-aaral na ito. Nawa po'y nakinabang sila, nawa po'y na-bless sila, at nawa po'y patuloy kaming sama-samang lalago sa pagkakilala sa inyo. Purihin po ang inyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito, at nawa po'y nakinabang kayo sa pag-aaral na ginawa po natin, sa mahabang pag-aaral na ginawa natin ng aklat ng Epeso. At nawa po'y patuloy namin kayong makasama pa sa mga susunod na mga pag-aaral na aming gagawin. And again, I'm very excited, mga kaibigan, mga kapatid. I'm very, very excited to share with you that we will be starting a new series, a new lesson na ating pong pag-uusapan na nawa po ay maging paraan para nang sa ganon ay mabless po tayong lahat. Ano po? Ang pag-uusapan po natin ay God's mission, my mission. Kung paano nyo po kaming sinamahan sa pag-aaral na ito, inaniyan ko po kayong patuloy kaming samahan sa susunod na series po natin ito. At nawa po'y patuloy sama-sama tayong magpanalanginan. At muli po maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta
Nagpe-pray kung kaya naman ang ating gawain ito ay nakapagpapatuloy. Patuloy po nawa kayong pagpalain ng ating Panginoon at muli po maraming salamat sa inyo at patuloy po tayong gabayan at samahan niya. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.